former President Rodrigo Roa Duterte sinagot ang pahayag ng mga congressman, lalo na sa Secretary General na si Velasco tungkol sa kanyang pahayag noon at pinanindigan ito ni former President Rodrigo Roa Duterte at gayon pa man lalo pang umigting ang kanyang hamon na dapat buksan ito ni House Speaker Martin Romualdez ang kanilang audit pati sa mga congressman. Narito po ang kanyang pahayag. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Pinanindigan ni former President Rodrigo Roa Duterte ang kanyang pahayag tungkol sa open up ng kanilang mga audit mula sa presidente hanggang sa baba kasama ang mga congressman at mga senador. Sabi pa ng dating presidente, dapat buksan ito para makita yung transparency. Pati na rin ang kanyang budget noon no siya ay presidente pa. Isama na rin daw pati kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang hamon naman ng dating presidente ay buksan na rin ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang audit lahat na nakaupo sa Congress at sa Senado para magkaalaman na. Hinamon ito ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte at humingi na siya ng tulong sa mga militar para magkaroon talaga ng transparency at para magkaalaman na kung paano binababoy ng mga kongresista ang budget ng mga ahensya gaya ng sa AFP, sa pulis at sa ibang ahensya pa kung paano ito binawasan ng mga senador at congressman pero ang kanilang budget ay napakalaki. So ngayon po panuorin natin ang ulat ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa ating panoorin. Pero kung bago pa lang po kayo sa ating channel, maaari po lamang mag-like at mag-subscribe para maging updated po kayo sa ating mga i-upload na mga video. Maraming salamat po. Hindi nakuha nila ang the rationale of the whole thing. Yung integrity ng institution ng Congress. Iba yung a demand from a citizen of this country invoking the right, constitutional right of the people to be informed, lalo na sa pera nila. Whether or not they are legitimate in the sense that they spend the money well, okay lang yan. But you know, hanggang bunganga lang yan. Wala namang magnanakaw nagsasabi, alam mo galing ako dyan sa Congress. Many years ago during Estrada's time, we were the Congress that impeached Estrada. Nandoon ako doon. Sumibro ako, huwag tayong magdukuhan. Alam ko ang ginagawa ng Congress. Sabi niyo tama? Well, for now, kung tatanggapin ng tao yung sabi niyo tama, edi okay kayo. Bahala na ang tao. But itong most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Well, ito, we can only find the truth or falsity of this statement. Parang depensa to that the integrity, that they have spent the money well. Well, that is maybe your truth. But how about the truth of the people? Now, you see, what is the best that we can do? Pati itong party list. You're under the protection and let me find the word. And your sustenance, subsistence, nandyan sa speaker. At yung extra money ninyo na binigay beyond your salary, makikita yan and you would find it a horror maybe when they finally opened the records that their salary is just a pittance to what allowances they are receiving. They are receiving more than what the law allows. Salary plus allowances. And ito ang sabihin ko sa iyo. May kababayang Pilipino. Yung audit na yan, yung GAO, General Auditing Office, ino-audit lahat yan. Presidente, opisina sa presidente down, cabinet lahat yan hanggang baba, doon sa mga pantalan. Audit lahat yan. Ang judiciary, ino-audit yan ng gusto. Pero sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan
o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag, and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa General Auditing Office is controlled by Congress. The President is controlled by Congress. Everybody there must bow to the majesty of Congress because they hold the money of the people. How much to be spent? Ilang ibigay dito, ilang ibigay doon, maliit dito, maliit malaki doon. That's your prerogative. It's a constitutional prerogative. So, what is the defense? Kung magloko sila, magnakaw sila, mag-excessive expenses. The defense is in the Constitution. And it says, the right of the people to be informed must be is majestic. Diyan lang makita natin, pati akin, nung presidente ako, nung congressman ako, sige, buksan ninyo. Buksan ninyo para malaman natin. Makita ninyo doon. Kasi gusto ko, Pastor, makita. Here, I hold every other week a command conference. Buhay pa yung mga tao na yan hanggang ngayon. You can check with them and with COA. Bigay ko ang pera dyan. Hindi ko yung binubulsa. Nung na-presidente ako, almost every other week, may command conference kami. AFP, consisting of the Air Force, Army, Navy, and the Police. Diyan sa Malacanang, magtanong kayo ng isang general o magtanong kayo ng isang colonel dito sa inyo o magtanong kayo ng major kung hindi totoo ang sinasabi ko. Pag hindi totoo ang sinasabi ko, hindi na ako harap dito. At ang command conference ko every other month. I get to meet everybody. Now, let me tell you an event which has been kept secret by almost everybody, including me. One time, may command conference, Pastor. Yes, sir. At may na-involve na isang general, ang pera ng sundalo para sa may sugat, 1 million na wala. So I demanded, hindi ko na sabihin ang pangalan, but you can check this out. Diyan sa command conference, sinabi ko, umalis ka at ibigay mo yung pera kay ako ang magbigay doon sa mga sundalo. Ganon ang kalala ng pagkamayroon ng problema sa gobyerno. Pero ako ay, ang baraha ko talaga, yung last na baraha ko na tinatapon ko na kagad. Anong gusto ninyo? Yan. In the cabinet, buhay pa naman yan, wala pang namatay na sa cabinet eh. Nagalit ako dyan. Dyan si Medjaldia, nandyan yan. Siya ang executive secretary, nandyan si Dominguez. Nandyan lahat, nandyan yung military. Esperon, si Lorenzana. yung classmate mo na bright, Lorenzana, Mayor. Lorenzana. He was my DND chief. Yan, tanungin ninyo, buhay pa naman yan. Kasi nandoon sa cabinet rin eh. Retired naman yan sila. Karap mo yan mga dito sa mga civilian, at transportation gano'n, puro civilian. Yung nilagay ko ng mga army doon, DNR, si Mato, si Anyo, lahat. At nagalit ako sa Senate, hindi lang military. Sa lahat na. Sabi ko, if we cannot act together in unison, and if we cannot understand each other's value,
Kung iba ang values mo sa values ko, if I think that yours is more, not really corrupt, but mahina, then this government cannot function well and only end in disaster. I stood up. Nandyan pa yung mga cabinet member. Nagtindig ako, sabi ko, mag-resign ako. Buhay pa yan sila lahat. Buhay yan sila lahat. 2 beses ako nag-offer sa command conference sa cabinet. Mag-iibang panahon. Mag-iibang problema. Dito sa it was caused by the loss of the money. Lost money by makating kamay dyan sa military. Nagkalit talaga ako po sa command conference at sabi ko, I will not be president for this country with you guys supporting me and making me a very stupid leader standing there. At sa likod ko, nangyayari ninyo ang pera ng tao. Ito naman kay sinabi ko lang, you open up your, buksan mo lang. Open the books of your finances. Yes. That was my demand. Ang sagot nila, this has prompted different reactions from lawmakers, from Congress, most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Really? Okay. If you are telling the truth, then let us open the book of accounts. Wala mang problema. Strict adherence man kaya. Hindi, pakita mo. Ito, Mayor, strict adherence. Nagkamali ka dito. Then I will apologize. Batin mo. Huwag mo akong lukuhin. Galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni lower house Speaker. head si Romualdez. Ganon. Simple mo lang. And it is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Wow. Pati ako, pati si Inday. Now, open up the confidential funds namin ni Inday. Ako, maraki ang gasto ko. Pinaganda ko ang Davao by all means. Patayan, totoo yan. Pinatay ko yung mga enemies of the state. At yung nag-surrender, tinanggap ko. And look at Davao now. Sige. Compare it with your city. Now, yung Provincial Fund Inday, minintay niya, akin yun. Alam niya kung sino ang bayaran, sino ang kailangan bigyan niya ng surrender. Hindi na dala sa livelihood na istorya na you have to wait for a program of livelihood in the conundrum of sa government, Hindi madali. So, pag ikaw surrender, ayan o. Bigyan ka lang. Bigyan kita. May bahay, may lupa. Pero, kaya kung pinurakot namin yan, tignan mo ako ngayon. Ilang taon ako, Mayor, 23 plus 6 as President. Tignan mo bahay ko. Nakapunta mo noon si Pastor. Nagdagdag lang ng isa kasi bahay ng kapatid ko. Binili ko. Ayan. Yan kaya ang president, bahay ng presidente? Tingnan niya. Look at the house. Walang garage yan kasi puro yung sa taas, maliit na kwarto yan. Pagdagang ko kasi nanganak kami. Tapos pag alis ng kapatid ko, binalik ko na lang
para in front of it is also a housing na binagay ko sa anak ko, si Baste yung mayor. Ayaw kong malayo eh. Yung harap niyan, bahay lang rin ng housing. Yung kanya formang housing talaga, hindi pa niya iniba. Kaya yung guest son ko eh. Tapos na mayor, gusto ko lang na makita ng mga apo ko pa din nandyan siya. Mayor pa, long time ago, ko magpakurne. Why do I have to be a hypocrite? Kasi tayo nag-uusap sa nag-ilang usap tayo dyan sa Congress na ano. Kaya nag-abot pa tayo hanggang ngayon na some of you are still there. Sino ang congressman offered, not really, resigned because of a son's actuation? Kasi si Pulong, yung congressman ngayon, bata pa, nakipagsuntukan ng security guard. Eh malaki si Pulong eh. Ibakbakan, eh nabugbog yung security. Ang ingay dito sa Davao, yung kuludrob nga ng sige ganon. Nung umabot yung ano sa Congress, sa radyo na ganon ang nangyari. Sabi ko ganon. I offered to resign. Nilagay ko doon sa speaker, I am resigning. Sabi ni Speaker Villar, buhay pa naman yan. Hindi ko matanggap yan kay puro lang tayo congressman. Nilagay lang ninyo as speaker to maintain the order of action sa bill. Hindi conduct of the internal affairs dyan sa floor. Sinong congressman nag-resign as a matter of principle? Eh? Tanungin ko kayo. Sinong government official nag-resign as a matter of principle? Prinsipyo. Nako. Huwag kayong... Doon lang ang deal natin. Total, it's a mechanical yan eh. Under the law talaga. Constitution. Kung saan mo yan? Integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Pag hindi niyo sunod yung integrity and strict adherence to the law, I will ask you to resign also. Ako sigurado ako, 100%. Si Romualdez may tama na. Galing ako dyan eh. Tingnan natin kung magkano ang pera niya. Para So your challenge, Mayor, is to just open the books. open the book so that is to support the speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institution. Well, did tingnan mo siya, yung free press noon. Kailan pa ba itong Congress naging respectable? Kaninong watch? Anong speaker? Sino speaker? Palagay ko noon, pinaka-honest na, si anong pastor? Speaker Laurel? Noong unang panahon. Hindi si Doy yung kapatid. Sino yung isa? Jose siguro yun. Yung panahon na naman, masasabi ko pa. Pero kayo mga amen. Huwag na tayo magbulahan. You have to defend it because your life is also at stake. Your political life is at stake. No money, no winning, no job. Ganon talaga yan. Huwag na tayong magbulahan. Galing ako dyan. Kayong presidente ako, buksan ninyo. Tignan ninyo. Ang discretionary ban. Tignan ninyo kung sinong nakinabang. Buksan ninyo yung mayorship days ko. Tignan ninyo nung ginasto ko at tignan ninyo ano ang achievement ko. So many years that I've been there and look at the Davao now. Walang insurgency, walang criminality, walang droga. Ano mo kahit tayong tinatago? If there are skeletons in the closet, my God, open it up and let it crumble. Yung COA talaga, it's a constitutional mandate. Kayo mga Pilipino, huwag ninyong lokohin ang sarili ninyo. Magtanong kayo, kayong mga Pilipino. Yung may alam sa gobyerno,
tignan niyo kung ino-audit ba yung Congress. Ino-audit yan, pero wala, kung ano lang nailagay dyan, walang question. No hino ka. And compare it to yours who have been there for so many years, wallowing in the filth of money and just keeping your silence until now. The best way is to now, pagka hindi nila ang COA nag-resist, then I would call upon the military to help me persuade COA to open up the books. The president down, pati ang military, buksan ninyo. Kayo mga military, kawawa. Sus Marisep, makita mo lang yung Congress na kung paano nila bibigay yung pera tapos mga sundalo na matay dyan. Minsan walang medisina, walang... At paano ko ginawa sa aking panahon yung mga sundalo na sugatan at namatay. Paano ko kayo kinupkop, minahal. So this time, maghingi ako nito. Huwag tayo magsira ng gobyerno. Hindi kudita. But just help me pressure government agencies having to do with the examination of documents relating expenses ng ating bayan, gobyerno ng ating bayan. Yan lang naman. I am not asking magpurma kayo dyan sa ano. No. Walang pressure. Alam mo kasi, military pati police, walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Paano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead, nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka ba rin eh. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya maingay. May chatter. Ngayon, wala. Para komunista. Hindi ako komunista pero hindi ako tatahimik. I am just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. I do not want the military to go to Ecodata. I'm just asking the military to help me pressure COA kaya hindi ko kaya na eh. Unless maybe I become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ka ng bibirahin. Diyan tayo magka-litsi-litsi na. Bakit kang sabi, tatrabaho lang kami dito. Anong klaseng sagot yan? Ang the right answer is, look, I am busy working. I'm working my ass to death here. I do not want to hear it. Ano? Kung sabihin mo, nagtatrabaho lang kami dito. Ba't anong gawin mo? Anong gawin mo sa opisina? Katawag ka ng babae? Ikot-ikot mo dyan sa mga kwarto mo. Kornem mo. Ano ba ang asawa mo? I've not heard anything, mga asawa mo. Ikaw, kaibigan tayo. Dikit-dikit ka noon kasi para kay Bongbong. Magpinsan kayo. Kaya intindihan ko. Magkaibigan tayo. Pero ilagay ninyo sa pwesto yung ano ninyo. Dapat ninyong gawin. Bakit nito ganunin? Why do you have to embarrass people? Total, nandyan naman talaga sa amin yan. Sanay kami. Nandyan yan, nung mayor siya. Nandyan ako nung mayor ako. But look what we have, what we produce for the people. Yan ang tandaan ninyo kayong mga taga-Maynila. Mas maganda ang Davao kaysa inyo.
Punta kayo dito. May makita ba kayong basura dyan? May mga daan ba dito na puro bulok? Sige na, punta kayo dito. Dito namin binuhos ang pagod namin. We kept at bay. Yung mga kalaban natin ng mga komunista ng soil, bili-bili ko. Bili ka dito pa. May makita kami, may produkto kami. At may makita kami. Wala kaming mga mansyon kagaya ninyo. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check, okay. Let the military do it. Para walang ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, hindi naman ito I am not, huwag na, it's not a coup d'etat, I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whisper. Sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan. Kaya pati kami dito interesado. Diyan ninyo makita military pati police. Paano kayo dinala ng gobyerno up to this time? Sa karaming pera, tapos itong pensyon, I doubled your salary. Panahon ko, for the first time ever, panahon ko, sinabi ko sa kampanya, hindi dahil gusto kong manalo, butuhan ninyo ako. No. It was a matter of principle kasi nakikita ko yung police ko na mayor ako. Nahirap. Wala ng pagkain sa kaliit ng sweldo. So I doubled it. Ngayon tayo, sa Congress, or whoever is that idiot, pinapabayad kayo, dadahan-dahan, you have to contribute. Kunin doon sa sweldo ninyo na dinubli. Dinubli ko na nga eh. Ngayon kukunin pa sa inyo. Dinayang hindi ako tatakbo ng presidente. Pero sige. Ang mga congressman, sige na, ginabulungan mo na. Ano mga congressman, kayong mga Pilipino, sige. Tignan ninyo mga congressman. Ikaw congressman ha. Marami diyang congressman. Nakita ko talaga, mata ko. Itong mga party list ng mga komunista, nag-umpisa ito na Tamaraw. Tamaraw talaga. Tamaraw. Sasakyan. Yung iba naglalakad. Nagka-taxi lang. Tapos, meron ng Congress, kasi party list. Party list naman, if you have a sufficient number, you order. That is the lousiest job of a constitutional body ever. Kung yung kay Cory, pakabugok naman yung mga tao na yun. Tingnan mo, sino nakikinabang sa party list? Yung mga mayaman, at yung mga gangster. Hindi. Tingnan mo ano nagawa. Ngayon, kukumbine yan sila to attack. Well, sa awa ng Diyos, kami, nangailangan ng pera para mabuhay. Pero ako, mga anak ko, magnakaw ng pera sa gobyerno. Hindi na namin ginagawa yan because we had the confidence of the Filipinos. Hindi naman kami natatalo. Ako, wala akong talo. How many years Never once. na politiko ako? Wala akong talo. Presidente ako. Paglabas, wala kayong makita. Bahay ko. Nandiyan. Dunya Luisa. Based on audit, do what is demanded of you by law, by the Constitution. And we are asking it, the people, na gawin ninyo para matahimik ang bayan. Make it a priority. And COA should come up with a public statement to this challenge. I am not asking you, COA. I am challenging you to initiate the opening of all records of the government, especially the finance side of it. Sana ninyo
para malaman natin. Or I will go to the Supreme Court or on the Ombudsman. Sabihin ko sa inyo, Ombudsman, kindly tell them that there is a constitutional mandate there. And there is a Filipino citizen asking to be guided by what the books are all about the finances of government. There was a criticism, there was an outcry in Congress, naturally, itong mga as institution daw, tapos also criticizing me, then now, mayroon tayong third, opening up. Huwag na tayo magdebate. Just open the book. Show us where the money is and how it was spent. By all. By all. Kami, ako, Wow. Congress. Makikita ninyo, my dear countrymen, makikita ninyo ang to the horror of the military na kulang-kulang ang pera. Pati yung pensyon ninyo na binigay ko, yung pera ko, sildo ninyo, dinoble ko, ngayon kunin pa para sa pensyon ninyo. Ayaw magbigay, iba yung pensyon, hindi yung pera na kukunin yung ako, iligay ko sa military, hindi ano, a little pressure. The total, we are a democratic process. Everybody can exert pressure on government to do what is right and just, fair. Ganun lang. Yung time na sa atin, hindi military to revolt or kudita, hindi yan. Siguro, pag nakita ninyo ngayon, if you now see how the money was spent wantonly by Congress, then maybe it's your decision. Tingnan mo muna what the mess is all about. Hindi na ako pag-joke sa inyo o wala akong gawin. Parang baka makulong pa ako. Problema, makulong ako. Kayo pa ang magwardya sa akin. Loob ko na. Pero kayo. Tignan ninyo how you suffered all these years. And how Congress wallowed itself with the money of the people. Hindi lang ito ngayon. Pati yun sa panahon ko. But not that much. Villar was a very mayaman. And he was a sensible person. Iba, wala, bahala kayo dyan. Kasi tignan lang ninyo. Especially the military. Kasi ngayon kukunin pa yung sildo na binigay ko na kinukulit pang kunin ulit na. Binigay na yan tapos kunin. Ito. Pero huwag ninyo akong sundin. Mainit kasi ulo ko. Ako lang. Looking at the blue on a rainy night. No lie, I tell you how I